Right po sa inyo mga kapatid. Ito ho, natagpuan ko lang ito sa FB, sa SOCMED. Actually, sa Twitter ito eh. Sabi rito sa post ni Oji Rosa, sabi ni na Amy Marcos et al. Meron yata, ito yung, yata yung latest na video nila eh. Sabi niya ha, di kami nagjo-joke no. Diba? Di kami nagjo-joke no. Pero yung pagkakabigkas, hindi po yung, di kami nagjo-joke, no? Dapat gano'n eh, hindi kami nagbibiro, no? Kung hindi, pagkakabigkas daw po ay joke, no? Hindi kami nagjo-joke, no? Gano'n, pagkakabigkas. So, talagang may pinatatamaan na si Congressman Shell Jokno. Tapos, eto pa, Duterte style ito eh. Si Digong ang unang-unang leader ng bansa, ng bansang Pilipinas na na pumuna, ginamit sa pangkritiko sa kanya kay Shell Jokno yung kanyang ngipin. Sabi naman ni Amy rito, pag malaki ang ngipin, malaki ang kain. Grabe, no? Nagsalita yung hindi corrupt. Ay, diba? Grabe mang insulto to si Amy. Akala mo naman siya, paano naman yun? Diba? Paano naman yung mahaba ang baba? Tapos tabingi na yung ilong. Parang korte ng sapatos na siya, yung mukha niya. Diba? Grabe naman. Ngayon, sabi tuloy rito ni Oji Rosa, for your information, graduate si Shell Jokno ng UP, University of the Philippines, University of Illinois, magna cum laude. Samantalang si Amy Marcos, dininay ng Princeton at saka ng UP. Nagpag-aral naman daw si Amy talaga dyan. Ang problema, yung kanyang, wala siyang 4-year course na requirement para sa College of Law. Kumbaga, palakasan, presidente tatay niya, then pumasok siya sa College of Law. Tinagbigyan. Pero kailangan, ang requisite, kailangan bago ka dumating ang graduation day ng sa College of Law, bago ka graduate, maipasubmit mo yung diploma. Pruweba na ikaw ay merong 4-year course na preparatory. Wala, hindi ho niya ginawa yun. Parang undergrad yata siya doon eh. Dahil inuna yung lande. Tapos, so nangyari, na graduation day. Kasitmate ni, ni Guanzon si Amy. Kasitmate niya yan. Si Guanzon nga, yung bumasag noon sa nagsasabi noong 2019 na si Amy hindi naman nag-aral, walang record sa UP. Uso naman nung araw ang hugutan eh. Uso yung ganun, buburahin yung record mo. As if hindi ka nag-exist sa mundo. Pero sabi niya, marami nagpapakita ng mga estudyante na eto si Amy, may picture kasama namin. Kaso hindi yun conclusive eh. Si Guanzon bilang COMELEC commissioner. So malakas yung yung credibility niya para magsalita. So sabi niya, to settle all this, si Senator Amy, si Amy, hindi pa siya senator noon, governor pa lang, si Amy ay hindi ko lang kaklase, seatmate ko pa sa College of Law. Ayun, natapos na yung issue doon kung nag-UP ba siya. Pero yun nga po, ang sabi ng iba, hindi po siya talaga naman pinagbigyan maka-graduate si Amy. And Larry Gadon also mentioned na siya ay, kabatch siya yan eh. Pero mag-ibang school, FEU si Larry Gadon. Sabi niya, yung professor ko from UP, nagkukwento pagdating dito sa amin sa FEU na grabe talaga yung anak ni, yung panganay ni Presidente Marcos na babae, napakatalino doon sa College of Law. Diba? Pero si Guanzon talaga. Pero si Amy naman, Diyos ko naman, wag naman, senadoran na siya, maging insulto pa ng ganyan eh. Siya nga, may bahid eh. Diba? Eto, wala naman. Nakikipaglaban lang sa tingin nilang tama. At saka maganda naman yung family background nito ni Shell Jokno, kala nyo. Maganda ang tsaka may yan i-research nyo po, may royal blood yan. Si Shell Jokno, makikita ninyo pag ni-research nyo yung taong yan. Pero again, hindi tama ginagawa ni Amy rito. Pinapahiya niya po yung tatay niya. Nung pinost nga ito, sabi walang ganyang anak na bastos si Apo Lakay. Walang bastos na Marcos.
Sabi ko, ano to? Duterte yan. Hindi, kasi dating Pangulong Duterte rin eh. Di ba? Noong 2019. Kaya nga na-disgrasya yung 8 Diretso, naalala nyo? Kabilang dun si Shell Jokno. Ayun, Duterte, putang inang epe niyan. Pagkalaki-laki. Kaharang sa mukha. Pagka hinarusap mo kita agad sa iyo. Ganun agad yung ipin yan. Tinubuan ng tao. Diba? Ginagaya ni Amy. Ay, nako. Okay. So, iyon na natin ito. Ano kabastusan ni Amy. Kahihiyan sa kanyang pamilya. No? Ibarbaridad. Royal blood din ba? Bughawan dugo. Hindi bughaw. Ano ka ba? Ang totoong royal blood, yun ang bughawan dugo. Kapag ka joke laho, verde ang dugo. Sabi ni TRL, totoo naman, walang bastos na Marcos. Si Imelda nga, napakaganda pero lumulusog sa squatters area. Totoo yan. Nakarating nga rin sa barangay namin yan si Imelda. Sabi nga ni Mami Ping si Imelda nung araw, sabi niya, pag madalas yan dito sa Tondo, sabi niyan, nakakahuntahan niya ng nanay ko. Di ba? Magkaisa po tayo na makiusap sa Pangulo na bumaba sa pwesto. Makiusap muna tayo. Hindi pa naman tayo nagtatanong Bakit tayo magre-revolusyon? Tanungin muna natin, bababa po ba kayo sa pwesto? Ay, Sus Maria Josep. Makiusap daw muna tayo kung bababa po ba kayo sa pwesto. Diyos ko. Abogado yan Alis ka nga muna dyan. Okay, teka ha. Ayusin ko lang yung gagamitin ko dito sa kahit Teka. Ito muna tayo. Si Marcos pa rin. Hindi ako full-time vlogger katulad mo. Lahat gustong i-show, puro camera bro. Ako tahimik lang, di na kailangan ng drama. Habang kayo nagrally, tulog na ako sa kama. Kung gusto nyo, magrally hanggang bukas. Ako steady lang, walang pakialam sa ingay. Kayo na lang diyan dyan kung gusto nyong mangarap. Uto-uto sa lansangan habang ako chill at salap. Meow meow, asong taho, rally hanggang dulo. Pero pagising pareho pa rin ang trono. Sigaw nyo malakas, pero di kami gising. Sa dulo ng kwento, si Marcos pa rin. Ito na si Aso, tahol ng tahol. Na hype ni Kiko, pusa meow meow control. Si Bayad Bay, parang tuta na sunod. Rally dito, rally doon, walang tulog. Didilis, laban sa didilis. Sabog pare-pareho lang kayo, kalat sa kalsada to bro. Kahit anong gawin, kahit anong gimmick. Paggising sa umaga, Marcos pa rin solid. Meow meow, asong tahol, rally hanggang dulo. Pero pagising pareho pa rin ang trono. Sigaw nyo malakas pero di kami gising. Sa dulo ng kwento si Marcos pa rin. Meow meow, meow meow, meow meow, meow meow, asong tahol.